At purihin si Jesucristo, hain para sa tao, nagligtas na kordero nang makasundo tayo ng amang lumikha nitong mundo. Buhay at kamatayan, kapwa nagtunggalian, at ang nagtagumpay, pagkabuhay. Ano ba Maria ang iyong mga nakita? Puntod ni Kristong nabuhay, liwanag niya't kaningningan. Anghel na malinaw, kumot at kasuotan. Buhay si Kristong pag-asa, pupunta siya sa Galilea. Kami sumasampalatayang, buhay kang talaga. Hari ng ligaya, magbasbas ka. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip ng pinto sa libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangan muling mabuhay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Manatili pong nakatayo.
Mari na pumupo. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magdiwang at magalak. Si Jesucristo'y muling nabuhay, gaya ng kanyang sinabi, Alleluia, Alleluia. Palakpakan natin ang muling nabuhay na Panginoon. At pakibati nga po ang inyong katabi ng Happy Easter. Tingnan nyo nga ho kung Easter na talaga o Biyernes Santo pa rin. Pag medyo nakasimangot, sabihin mo, Linggo na, tapos na ang Biyernes, no? Move on na, no? Move forward na. Gaya ng sabi ko nga po kanina, ngayon ay pinagdiriwang natin ang pinakadakila, pinakamahalaga, pinakamataas na kapistahan sa simbahan. Minsan nakala natin yung Pasko ng Pagsilang ang pinakamahalaga, kaya para sa ibang mga Kristiyano, Katoliko, mas pinagdiriwang nila ang Christmas, ang Pasko ng Pagsilang. Ngunit kung tutusin po sa ating pananampalataya, ang pinakasentro ng pagdiriwang ay ang muling pagkabuhay. Dahil pag tinanggal mo ang muling pagkabuhay, baliwala na lahat. Huwag na tayo magsimba, huwag na tayo magpakabait. Gawin na lang natin ang gusto natin. Pero dahil muling nabuhay ang Panginoon, maging ang krus, maging ang mga pagsubok, maging ang lahat ng mga hamon sa buhay, kaya nating harapin, kaya nating pasanin, sapagkat muling nabuhay ang Panginoon. Minsan daw po ay may isang bata, pangalanan natin siyang Junjun. At isang araw ay maaga siyang umuwi sa bahay. Naglalaro siya sa harapan ng kanilang bahay at nagtaka siya, may dumating na yung kanyang tatay, maaga umuwi. Hindi yung kadalasang pag-uwi pa sa hapon o gabi. At pagdating sa bahay, doon pa lang sa bukana, pagbaba ay nakasimangot at mukhang seryoso yung tatay. At nung binati ni Junjun yung kanyang tatay, sabi niya, "Good afternoon." Hindi siya pinansin. At dali-daling pumasok sa bahay. Nag-alala si Junjun kaya sinundan niya yung tatay niya sa loob ng bahay. Nakita niya, may binulong yung tatay niya sa kanyang nanay at dali-dali pa rin pumasok sa silid. Nag-alala si Junjun, nalungkot. Dahil, ano kaya nangyari sa tatay ko? Nilapitan niya yung kanyang nanay, sabi niya, "Ma, ano nangyari kay tatay? Mukhang seryoso siya. May malalabang nangyari." Napangiti yung nanay. Sabi ng nanay, "Huwag kang mag-alala, Junjun. Masakit lang tiyan ng tatay mo." Bakit ganun? Mahapdi ang tiyan niya. Pero huwag kang mag-alala. Pumunta sila sa kusina. Magluluto na yung nanay. Sabi niya, "Wala lang laman. Mamaya pag nalamnan na yan, mawawala rin yung sakit." Ganun po ba? Oo, kaya huwag ka na mag-alala. Kaya lang may sakit yan, walang laman. Pag may laman na, okay na yan. Nawala na yung kaba ni Junjun. Sabi niya, "Ay, lang naman pala." Nagtuloy siya sa paglalaro. Kinabukasan, pumasok na siya sa eskwela. At habang sila'y nagkaklase, maya-maya, napansin niya yung teacher, biglang napaupo. At pag-upo ng teacher, biglang nagseryoso ang mukha at namutla. Tinigil niya yung pagtuturo at napayuko yung teacher. May hawak sa ulo. Sabi niya sa mga estudyante, "Sandali lang ha. Masakit kasi ang ulo ko." At tumahimik yung teacher, hawak-hawak yung ulo. Lumapit si Junjun. Sabi niya, Ma'am, bakit? Masakit ang ulo ko eh. Ang sakit." Sabi ni Junjun,
Huwag kayong mag-alala, ma'am. Pag nalamnan yan, mawawala ang sakit sa ulo mo. Kaya lang may sakit to kayo ngayon sa ulo, baka walang laman ang ulo. Tinignan ko kung sino yung nakaintindi ng joke ko. No? Ayan, tumawa na. No? Gusto niyo bang ipaliwanag ko? No? Minsan sa ating buhay, mga kapatid, akala natin pag sinabing walang laman, pangit, malas, o hindi maganda. Siguro nga po, paminsan-minsan, pag sinabing walang laman ng tiyan, walang laman ng bulsa, walang laman ng pitaka, walang laman ng ref, walang laman ng tukador, pakiramdam natin parang hindi maganda. Pero ngayong araw na ito, mga kapatid, narinig natin walang laman ng libingan. At sa halip na ito'y pagmulan ng kalumbayan at kawalan ng pag-asa, ito pa nga ang hudyat ng pag-asa. Walang laman ang libingan ni Jesucristo. Yung lugar na kung saan akala ng kanyang mga kaaway, tatapusin siya. Yung lugar na akala ng mga masasama, nagtagumpay sila. Walang laman. Pag nagpunta po kayo ngayon sa Jerusalem, ang isa sa pinakabanal na simbahan ay yung tinatawag na Santo Sepulcro. Ngunit doon, hindi katulad ng ibang mga monumento, kung kayo pupunta sa Luneta, nandun ang mga labi ni Dr. Jose Rizal. Kung pupunta kayo sa monumento, nandun ang kay Andres Bonifacio na binigay natin bilang alaala. Pero sa Jerusalem, sa lugar ng Santo Sepulcro, meron dun pananda. Pero walang laman. Wala doon si Jesucristo. Kaya nga't buhay ang ningas ng ating pag-asa sapagkat muling nabuhay ang Panginoon. Hindi lahat ng walang laman hindi maganda o malas. Baka nga kailangan minsan mawalan din ng laman ang mga libingan ng puso natin para muli nating matagpuan ang buhay na Diyos. Ano ba ang libingan? Hindi lang yan yung libingan na pinupuntahan natin ng labi ng ating mga mahal sa buhay na yumao. Ang mga libingan ng ating buhay ay ang mga lugar sa ating puso na ang ating inaasahan ay yung mga bagay-bagay na nabubulok at nawawala din. Di ho ba sa ating buhay, minsan ang ating inaasahan ay mga bagay-bagay din naman pala na naglalaho. Parang libingan, ang ganda-ganda sa labas, ang puti-puti, ang kinang-kinang, ang gara-gara, pero sa loob, bulok at wala na. Ganon din minsan ang tukso sa buhay natin, mga kapatid. Baka ang pinaglalaanan natin ng oras, lakas, atensyon sa buhay ay mga libingan. Kaya sa halip na walang laman ang mga libingan ng ating puso, punong-puno pa rin. Ngayong linggo ng muling pagkabuhay, ang hamon sa atin, tanggalin ng laman ng mga libingan. Siguraduhin na nating walang laman ang libingan ng ating mga puso. Sa halip, punuin natin ito ng pag-ibig. Ang puso natin, gawin natin parang libingan ni Jesucristo. Hindi yung libingan ng mundo na puno ng kabulukan. Kung hindi katulad ng libingan ni Kristo, walang laman kung hindi pag-ibig. Kaya nga't nung nakita ni San Juan yung walang laman na libingan, anong sabi sa Ebanghelyo? Naniwala siya.
Bakit sa dinami-dami ng mga tao na nakakita nung walang laman ni libingan, si San Juan ang naniwala? Di po ba ang tawag kay San Juan ay John the Beloved? Si Juan na minahal at nagmahal kay Jesus. Ganun daw pala mga kapatid, kapag ang tao nagmamahal, siya yung nakakita maging sa kawalan ng pag-asa ng Diyos. Siguro nga ho mga kapatid, sa buhay natin, may mga kawalan, may kulang, may parang nawawala. Pero kung may pag-ibig daw sa Diyos, may pag-ibig sa kapwa, tayo'y makasusumpong pa rin ng kanyang grasya. Kaya nga sa ikalawang pagbasa na sabi ni San Pablo, ang tunay ngayon tinapay walang lebadura, parang walang libingan, walang laman, walang kabulukan, upang dito lalo manahan ang kalinisan ng Diyos. Opo mga kapatid, sa araw na ito, nagpapasalamat tayo, walang laban ng libingan ni Jesus. Hindi natin siya matatagpuan sa Jerusalem, sapagkat si Jesus na muling nabuhay, hindi lang nasa kalangitan. Si Jesus na muling nabuhay, nasa piling natin, nasa paligid natin, at pwede ring nasa puso natin. Kung katulad ng libingan, walang lamang kabulukan, walang lamang kasalanan, walang lamang kadiliman. Sa halip, lamnan natin ng pag-ibig, pagpapatawad, katotohanan, kabutihan, kapayapaan ang ating puso. Ngayong araw na ito, huwag ka lang humarap sa salamin at tingnan ang mukha mo. Ngayong araw na ito, magsuri ka. Tanungin natin ang ating mga sarili, anong laman ng puso natin? Para ba tong libingan ni Jesus? O parang libingan lang ng sementeryo? Sana ang mga puso natin, kung meron mang laman, ang laman ay ang pag-ibig ni Jesus na muling nabuhay. Ang laman ay pag-ibig natin sa Diyos. Amen. Alleluia.